Welcome back to my channel, Ramiro Boulder. Papakita ko po sa inyo ang pagpunta po ni BBM sa probinsya ng Santa Ana, Cagayan. Ito po yung lugar kung saan devastated po ng bagyong Nando nung nakalipas lang na araw. Ito po. Mag-bless ka. Mag-bless ka. Mag-bless ka. Ganda ni BBM. Go. Papi, huwag na lumay. Sabihin niya. Yay! Tinigil namin ang pagbibumo ng bigas para dito nang bibili. Tama yun. Ngayon, ang naging problema, yung NFA, may pera pa pambili ng palay at ang presyo ng palay sa NFA, basa is 18, 19. Pero yung tuyo is 21 to 23. May Kasalukuyan po nag-speech po rito si Pangulong BBM sa Santa Ana, Cagayan. Ito po ay nangyari po sa Gonzaga People's Gymnasium sa munisipyo po ng Gonzaga, Cagayan. Kasi nga po itong lugar na ito ay dinalaw po ng malakas na bagyo na Super Typhoon Nando. Kaya po siya nandun ngayon para bigyan ng mga relief goods, bigyan ng ayuda itong ating mga kababayang nasalanta ng bagyong Nando. pera pang NFA para bumili, pero napuno ang warehouse namin. Kaya may bago kaming sistema na gagawin na magkukuha kami sa LGU ng mga warehouse. Paparekta. Tapos doon namin ilalagay, makakabili uli kami, tataas uli ang presyo ng pag. Sana po. Yay! Thank you po. Friends, ganap pa ng picture. Mahal ko si BBM, di lang dahil ikaw ay Marcos, kundi dahil sa puso mong laging inuuna ang Pilipino. Sa gitna ng unos at Ito pong awiting ito ay nakakatats po, ano? Sa mga marunong pong umintindi ng lyrics ng kantang ito, ay matatats po kayo. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpunta po ng Santa Ana, Cagayan upang mamahagi ng tulong sa mga biktima ng bagyong Nando. Ang distribution ng ayuda ay ginaganap sa Gonzaga People's Gymnasium sa munisipyo po ng Gonzaga, kung saan ay may kabuang 2,533 benepisyo mula sa mga munisipyo ng Gonzaga at Santa Ana sa Cagayan ang nakatanggap ng tulong. Bagaman walang direktang detalye tungkol sa pagbisita ni BBM sa Santa Ana para sa mga biktima ng insidente ng paglubog ng mga bangka, posibleng na nakasama sa kanyang pagbisita ang pagtugon po sa mga nasalanta ng bagyo, kabilang ang mga mangingisda na naapektuhan ng paglubog ng bangka sa Santa Ana. gulo, ikaw ang tanging panatag ko. Marcos pa rin sa hirap man o ginhawa.
Pati po itong hospital ay dinalaw po niya at sinisiguro po niya na maipatupad yung mga zero balance billing ng gobyerno sa mga ospital po ng DPWH, ay no, sorry, ng DOH rather, Department of Health. Ito po. Sir Lucas. Asel, babae, Boy. lalaki, bongbongan. Thank you. Ipakita yung mga gibiling nyo. Zero billing na, hawa na. Pag-dispagay na kay kanya na. Thank you po. Thank you po. Sa puso ng bayan, ikaw ang tinig ng pagbangon. Di mo kailangan ng trono para kami galang. Bakit mahal ko si BBM? Di lang dahil ikaw ay Marcos, kundi dahil sa puso mong laging inuuna ang Pilipino. Sa gitna ng unos at gulo, ikaw ang tanging panatag ko. Kasama po niya si dating Senador Angara na ngayon ay Department of Education Secretary. Marcos pa rin sa hirap man o ginhawa. Marami po siya palang kasamang mga gabinete rito. May pag-asang masa. Andito yung DSWD Secretary, Kahit anong paninira, si Agriculture Secretary, pati si Vince Dizon nandito po. pero buong tapang di kailanman umiwas sa laban. Ang lider natin nagpapasikat, pero para sa bayan handang magsakripisyo. Bakit mahal ko si BBM? Di lang dahil sa iyong apelyido, kundi sa bawat Kaya ako'y naniniwala na itong Pangulo natin hindi po siya korap. Sa totoo lang, pilit lang ikinakabit sa kanya ang korupsyon nitong mga kanyang mga kalaban, lalong-lalo na itong mga didilis. Kinakabit po nila ang korupsyon sa kanyang pangalan dahil nga po gusto nilang pabagsakin ang ating Pangulong BBM. Kamakailan lang na kung napansin nyo po yung rally ay yung pagdinig sa Senado nitong si Gutesa na ikinakabit, inilalapit nila sa Malacanang yung korupsyon. Ang sinabi po nila doon, yung testigo na inilabas po ni Senador Marcoleta na nagsabing nagdala daw po siya ng mga mali-malitang pera sa Horizon upang ibigay kay Saldico, tapos yung mga remaining na malita ay dinala daw po sa bahay ni Martin Romualdez, mga ganong bagay na taliwas naman. Hindi niya naman kayang patunayan dahil nga pati po yung kanyang iprenesentang affidavit niya na ipanotarize daw nila, pero nagsabi yung law yung isang abogado na pinapabulaanan niya na hindi naman daw siya nag-notarize. Kaya yung affidavit niya ay lumalabas na peke. Kinabit nila na yung nag-deliver daw siya dito sa Aguado malapit sa Malacanang. Isinasabi nitong Orly Gutesa na to na sa harap daw po ng Malacanang Palace Gate 4. Kung tutusin po kung sino pong
kung sino po ang familiar dito sa lugar na yan, ang harap po nung Gate 4 ng Malacanang ay Aguado nga, Aguado Street. Pero walang bahay si Romualdez doon dahil yun ay isang restaurant po. Oh, ikaw pa rin, Marcos pa rin. Pag-ibig ko'y totoo. Bakit? Dahil ikaw si BBM. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi po magtatagumpay itong mga taong gustong magpabagsak kay BBM. Kasi hindi naman po siya talaga kurap eh. Pilit lang siyang ikinakabit yung salitang korupsyon sa kanya. Pilit nilang pinapabagsak. Kaya hindi ako naniniwalang babagsak si BBM dito. Hindi po siya matatapos yung term niya hanggang sa 2028. Pagkatapos ng term niya, lalo siyang mamahalin ng tao dahil sa mga ginagawa niya. Sino ba naman ang Pangulong nagpaimbestiga ng kanyang sariling administrasyon? Walang iba kundi si BBM lang. Yung nakaraang administrasyon ni President Duterte, alam niya na mayroon mga tinatawag na ghost project nung panahon niya. Kasi siya mismo sasabi na ang DPWH ay puno ng corruption at may mga ghost project talaga. Pero wala naman siyang ginawa. Hindi nga siya nagpaimbestiga eh. Mayroon ba siyang nakulong? Mayroon ba siyang ipinakulong? Wala. Wala siyang ipinakulong. Hanggang doon lang sa salitang yun. Kaya kung may nagawa si Duterte nung panahon niya na mabuti, mayroon po. Pero mas marami ang nagawa niyang mali, taliwas, mali. Yung mga kaalyado niya, protektado, kahit gumagawa na ng mali. Nung DPWH secretary nga niya, si Mark Villar anong nangyari? Ang daming mga proyekto nung panahon nila na substandard at ghost project. Kamakailan lang dito sa Davao Occidental, yung isang ghost project doon na pinuntahan ni Vince Dizon at saka ni Mayor Magalong na pinagminura pa nga ni Vince Dizon yung district engineer doon dahil nga wala namang nag-exist na project ng ganun pero fully paid ha. Nilabas ko na yung sa kabilang vlog ko po yan. Yung incidenting yan. Kasama pa si Mayor Magalong doon sa tagpong yon. Pero di ba? Panahon po ni Duterte yon yung kasong yun. At saka marami pa pong ghost project diyan sa Davao. Hindi ko lang alam, hindi pa nga nila na kung kasama po diyan yung Davao City. Ito yung natuklasan nila po nililinaw ko po, Davao Occidental. Nung nakaraang araw po yun. Kaya sa mga taong gustong pabagsakin si BBM, ay mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip po kayo. Hindi nyo po kayang pabagsakin si BBM. Dahil gumagawa po siya ng tama. Ngayon, kung mali ang ginagawa niya, malamang siguro babagsak siya. Pero, mabuti po yung presidente natin. Ang sumisira lang kayong mga gustong pumalit sa kanya na walang ginawa, walang inisip, kundi ang sarili niyong kapakanan. Hanggang dito na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Marami pong salamat.